Sa wakas, natsambahan na rin po namin ang babaeng tinutukoy ng aming kaibigan at ng kapatid ko. Siya po si Vilma Esguera, taga Tibag, Calamba City, Laguna. Isa po siyang nangangalakal. Yan po ang kanyang ikinabubuhay at nabigla po kami sa kwento ng kanyang buhay. Di ka na mag-iisa, wag matakot, laban lang kaibigan ko. Kasangga mo ako, tulong mo. Kami ang tulay Pilipino, ihahatid sa bayan ko. Kapit bisig Pilipino, katabang dip. Pinagmamasdan ko muna po si Ate Vilma. Mga ilang segundo po, lumapit na po ako para makausap siya ng personal. Sa tapat po ng Chokes to Go, dyan po si Ate Vilma nagsisegregate ng kanyang mga kalakal sa mga nakukuha sa bangketa. Manok Parks from Canada. Baka sakali matulungan tayo. Ito po guys, nangangalakal po sila. Pinag-ano po, pinag-segregate na po. Yan mga ano, sa birthday. Nagbibili naman ako ng pizza. Yan, guys, bili muna kami ng pizza para ibigay natin sa dalawa nangangalakal daw. Ano sa ano? Ano lang po, so? Namin cheese. Ito pagkabok yan, baka masar Dr. Jose Rizal. Sino nagsuklay sa'yo? Ha? Ikaw? Ang angas! Agad tubig! Kinakalkal niya ang mga basura at kinukuha niya ang pwede pang mapakinabangan na pwedeng maging kwarta o pwedeng maging pera. May isang kasamang anak si Ate Vilma, 14 anyos. Pasaway daw po at lagi daw po siyang inaaway. Parang hindi daw po siya ang ina ng kanyang binatilyong anak. Nababarkada po at hindi po nag-aaral. Nakikisabay lang pala si Ate Vilma sa kanyang kasama. Nangangarap din siya na magkaroon ng kariton para daw di siya nahihirapan sa pagbubuhat ng mga kalakal. Ay, hindi po sa inyo yan. Ay, sa kanya yan. Ano, magkasama kayo? Nasama lang ako sa kanya pag ano. Ay, nasama ka lang. Anong tawag dyan? Kariton. Ah, kariton. Gusto ko nga magkaroon din ng ganyan. Dito may bigay. Kariton. Dali na lang maitulong mo sa akin. Laking bagay na rin. Oo nga, para maggamit sa pangangalakan. Hirap kasi ng atang-atang. Mahirapan sila kasi ng atang-atang. May mga kapatiran naman ako sa segment. Hindi ko naman na. Kasi nakikita ko din naman sa kanila eh. Yung pala naman, bago ka matutulungan dyan, kailangan bautisma ako na. Ay, hindi ka pa ba, hindi ka pa dyan? Bautismo? Ano lang ako, Bago ka lang? subo. Subo. So, Subukan na ako dyan. nakailang buwan ka po dyan? Matagal-tagal na May rin. isang buwan na mahigit. So, kailangan talaga, i-ano ka nila, i-baptize. Nung binyagan ka muna bilang isang, alagad ng, ng... Gusto kasi nila, araw-araw ako, hindi naman
Sumasamba ako dyan tuwing Webes at Linggo. Linggo. Ano po nanay pangalan mo nanay? Vilma. Vilma ano po? Gera. Vilma Esguera, taga Tibag. Barangay doon. So ang hanap buhay niyo po, pangangalakal talaga. Pangangalakal ng talaga. Yung asawa niyo po? Wala po akong kinakasama. Ay wala. Bawal ang sinungaling. Bawal ang hindi naman nakakaya magsabi. Tatagilan mo talaga. Tulog siya. Ngayon, uuwi dyan. Lagi lasing. Lagi lasing. Bukod sa lagi lasing, may gamit pa sa'yo. Medyo, puti na yung sinasabi ng totoo. Totoo naman talaga eh. May anak po Kasi kayo? hindi naman ako binibigyan ng pera. May anak po kayo? Wala akong anak sa kanya. Kinakasama ko lang siya. Nakipaghiwalay na rin po si Ate Vilma sa kanyang kinakasama. Umuwi po na laging lasing. Nagiging parausan po si Ate Vilma ng kanyang kinakasama at wala pong ibinibigay sa kanyang pera. Kaya po siya nangangalakal para po mabuhay at para buhayin ang kanyang anak kahit po lagi po siyang inaaway nito. Oh, nandun na truck. At si Ate Vilma na rin po ang tumatapo ng basura ng kanyang mga pinagpilian ng kalakal. Wala ka pong anak doon sa kinakasama ko ngayon? Wala. Wala na kami. Negit na isang buwan na kami wala. Sa ano, sa... Magka dyan, nag-i-interview pa eh. Kahit sa anak, wala ka nasang anak sa kanya. O sa iba po meron. Baka ako mapatindi niya, tapos ang itsura ko, ang pami. Ayaw mo Ay, yan. gusto ko kayo. Ikaw lang. So ngayon, sino kasama mo sa bahay? Ano lang, isang anak ko lang na lalaki. Nagkasawa ko na kasi yung 14 anos kong anak eh. Ilan na talak mo? Bali ang anak ko talaga kung tutusin, 4 sana. Oo. Hindi namatay yung 5 months ko. Lalaki din yun. Kaya 3 na lang. Yun ang asawa na. Oo, yung dalawang babae ko, may asawa na. Tapos yung laki wala pa. Yung anak kong bunso, na lalaki, wala pa. Yun ang kasama mo sa bahay. O yun ang nakasama ko sa bahay. Kaso mo, hindi rin nagtitigil ng bahay. Sige rin gala ng gala. Ilan taon na po? Kasi nagsasabihan mo. Ilan taon na po? Ano na, nasa 14 na. Binata. Pag pinagsasabihan mo, aawain pa ako kasi daw, mamatay na raw ako, parang hindi na ako nagulang na. Oo, masama ugali nun. Sabi ko naman sa kanya, mauna ka na. Mapabarkada eh. Ay, siyempre, barkada nga. Sabi ko naman sa kanya, huwag ka ng barkada. Okay lang naman sana kung barkada. Kung dadalhin ka nila sa mabuti. Hindi ka nila dadalhin sa masama. Kaya yun ang ayaw ko rin. Yun din yung sinabi sa kanya nung nanay ko na nag-aral sa akin. Kaya Terena. Kung ngayon po yung anak niyo, hindi pa nag-aaral. Hindi na nag-aaral. Ayun, kaya na mabarkada. Ewan ko din. Sabi, ito daw yata ang darating na taon. Sabi ko nga, doon ka nakako sa DSWD. Napapagalit lang siya. Saka sabi ko, matututo ka. Ayaw rin naman niya daw kasi binambubog kasi nga naman doon eh. Sabi niyo, magtapasa yun. Hindi, binubog ng mga kalalakihan na pinadala doon sa DSWD. Ang gano'n. Oo. Para din sa ano yung sa preso. So ngayon na, pinsan, dyan sa bahay niyo pupuntahan ka namin. Diba? Sige, pwede naman. Damit namin na hindi ko nalalaban dahil ulit sa buo.
Sige na, kunin ko muna yung ano pizza. O, sige, okay. So, yan na yun. Pasensya ka muna sa kakayanan mo ah. Para meron kang mga ano, makapunan mo. Okay, okay. Ito na yung kinabubuhay mo, pangangalangan. Atin na lang kami doon. Opo. Taga-ano rin yan, taga-Tibakli. Bakit pa kayo na-identify na gano'n? Lalapa. Lalaman. Ay, ako? Oo, nung mga damit mo. Damit nyo. Walang sabong kasi. Ah, walang sabon. Yung bahay nyo po, sa inyo po yung ano bahay? Small. Wala akong bahay yun, kaso mo, wala akong kuryente doon. Kakawa nga ako, walang kuryente. Pakapakapa lang, kandila lang ang gamit mo. Kandila lang ang Hindi naman pagkakandila. Pa ako. Ayoko naman makulong ako, no, dahil lang sa puno. Oo, totoo yan. Ano nga po na yung pangalan mo? Ilma, Vilma Iskera, Esquera. Taga-Tibag, Calamba City. Barangay doon. Barangay Dos. So, Ilma. minsan magtaga-abangan ka namin dito para kung halimbawa may magbigay ng tulong, pabo, at least mano ka namin. Kaya sa bahay na po namin kayo pupuntahan para po bakit na mag-sponsor sa atin. Yan, sa mga mabait mong mga white friends natin dyan, si Nanay Vilma. Vilma no? Ilma Iskera. Vilma Esquera. Sa pag binibenta mo yan, ay magkano naman inaabot niya? Pag nagbebenta, kasi sina isang kilo nito eh. 15. Oo. Pag ako nagbebenta ng ganyan, nakakaabot lang ako ng, hindi naman minsan, hindi naman pare-pareho. Kumikita ako dyan ng ano, 55, ganyan. Oh, araw-araw na yun. 55, minsan 60, ganyan. Isang araw. Hindi pa ako nakakaabot ng ganun. Sa isang araw yun. Isang araw yun. Lingguhan niya, bago ako nagpulipon. Tagal naman. Oo. O paano po sa araw-araw yun? Pagkain. Nangihingi lang. Nangingi ka. Eh, yung mga anak niyo po may nangasawa. Meron naman din kasi umano dun dahil ano eh, tutusin niya yung anak kong babae. Gusto ko naman bawi sa kanila eh. Bakit po? Kasi nga, bakit yun di babawi eh. Inaalila nila anak ko. Diyan rin po mismo sa kubay nakatira. Magalaw, Halook lang. ang lalaki. Bakit po may kayang lalaki? Lahat. Ang trabaho kasi ng manugang ko, nakuha lang naman siya ng pagkain ng baboy sa Sa kalendarya. Africa. Sa pabrika. Eh may mga Hindi baboy sila. nabayaran siya doon. May mga baboy sila. Wala. Wala. O saan lang bakit sila kumukulit ka ng mga kaning baboy? Kasi pag kumukulit ka ng kaning baboy, ibig sabihin, may baboy sila pinaalagahan. Yung amo niya. Ay, yung amo niya ng amuhan din. Tapos yung anak niyo ang nandun. Oo, yung anak ko nandoon. Yung asawa ko, ang trabaho ng anak niyo. Oo, tutusan ng mga hipag niya at saka bayaw niya na ipaglabas siya ng mga damit nila, patapos, ganyan, pagliit. Sa pagkukwentuhan namin ni Ate Vilma, marami kaming nalaman. Mga revelasyon tungkol sa kanilang pamilya. Pinakulong ng kanyang anak na babae ang tatay dahil sa minolestya nung 14 anyos pa lang ang kanyang babaeng anak. Ang kinakasama sa buhay ay ano siya, 40. Tapos siya anak siya. Hanggang sa mag-15 anyos na siya. Tapos sinal niya yun siya. Pati po, pinayagin mo nasawa sa ganun bigat at kapag 14 anyos. Hindi siya naman maparuwala sa tibat. Nakasawa ko na. Asa po yung tatay?
Bakit? Nung anak mo po. Ay ano, nakulong ng anak ko. Bakit po? Wala nang binilay siya. Kasi ako may kinakatama ko dati. Wala na rin kami. Ay dati po, yung anak niyo po, nasa pagkat ng asawa mo. Habang ikaw Ah, nasa... hindi. Maganda ng lola niya. Paano po namulesta nung tatay, yung anak niyo po? Yung anak ko kasi nasa... Kasi ang dati ang bahay namin, sa taas pa ng court. Sa court mismo, sa Sa court may mismo? gilid ng dati bahay namin. Opo, yan po sa tibag. Ngayon, umalis na ako ng umalis ako ng Tibag. Doon ako sa baba dahil may kinakasama nga ako noon. Ngayon, yung anak ko nasa lola na. Yun, doon na siya umalay siya. Yung sarili niyang Tatay. ama. Napa-DSWD niya yun. At masakit sa akin, napa-DSWD siya. Kailangan kong tanggapin kasi pag dyan naman din, pag pinanlilihan ko siya, yung nandun siya, sa tibag, ako, aano-ano na naman siya dyan ng mga Yung mga tambay, no? marami pa namang adik dyan eh. Kadikit na akong adik, gusto ko na maiwanan ng bahay ko eh. O kaya ibenta ko eh. Ayoko kasi sa mga malalapit sa mga kasi meron yung ganyan na hindi naman sa nakikialam ako. Mamaya, dami ko kaya iniisip ko ka mamaya. Kasi yung eh minsan yun, pinapasok ko nila yan eh. Unti mo ang birth certificate ko, nanakaw pa ng mga adik mo yan eh. Lalaki po. Pero ano, aminin ko, ako yung anak sa labas. Ikaw yung anak sa labas. Pero isa lang talaga yung piling ko namin. O siyempre kasi ang anak ka naman. Pera. Ako lang naman yung kamukha ng tatay ko eh. Siguro, nag-guilty sa akin. Dahil ako daw kamukha ng tatay ko. Hindi daw sila. Ako daw pinso sa lahat. So, wala ka na magagawa. Tanggapin mo na lang ate, kuya. Ganun lang yun. Sabi ko nga. Lungkot po na ng kasaysayan ng buhay mo, ate. So, Wala na rin ako nanay. so guys, abangan nyo po ang susunod namin video para kay Nanay Vilma. So, ipaparte natin to. Pupuntahan po natin sa bahay nila dun sa Tibag. So, sana po may mga kaibigan tayo dyan, lubat labas ng bansa. Matulungan po natin si Nanay Vilma.